Ira ay isang simpleng dalagita na tahimik at masipag sa pag-aaral. Mahusay siyang mag-aral at madalas na siya ang nangunguna sa klase. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang mga grado at pagiging masunurin, palaging may kulang na kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang dahilan? Ang mahigpit na mga magulang niya, sina Mang Rico at Aling Lorna. Pagkatapos ng klase, diretso ka sa bahay ha. Wala nang kung saan-saan pang gala. Palaging paalala ni Mang Rico tuwing umaga habang nag-aalmusal si Ira. Si Aling Lorna naman, kahit abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Ira para sa eskwela, ay palaging sinasamahan ng mister sa mga paalala. Opo, tay. Mahina at nag-aalanganing sagot ni Ira. Sa takot na baka magalit pa ang kanyang tatay sa simpleng pag-aalangan niya. Tandaan mo, Ira, ani Aling Lorna habang iniaabot ang baon ng anak. Walang mabuting dalagita ang lumalabas-labas. Alam mo naman ang sinasabi ng mga tao tungkol sa mga kabataang gala, hindi ba? Baka makita ka pa ng mga kapitbahay natin at kung ano-ano na ang sabihin nila. Napapikit si Ira habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang bag. Gusto niyang sabihin sa kanyang mga magulang na hindi siya katulad ng iniisip nila. Na gusto lang niyang makasama kahit minsan ng mga kaibigan niya sa labas ng klase. Gusto rin niyang sabihin na wala siyang balak mag-boyfriend. Pero alam niyang hindi makikinig ang kanyang mga magulang. Isang gabi, habang abala sa paggawa ng homework, narinig ni Ira na nag-uusap ang kanyang mga magulang sa sala. Alam mo, dapat talagang bantayan natin si Ira. Kabataan ngayon, mabilis masulsulan. Lalo na yung mga lalaki. Kaya nga ayaw ko siyang palabasin eh. Baka kung anong gawin niya. Sabi ni Mang Rico sa mababang boses. Ngunit sapat upang marinig ni Ira mula sa kanyang kwarto. Oo nga, sang-ayon ni Aling Lorna. Ayoko ngang magaya siya sa ibang bata na napapariwara dahil sa mga kalokohan sa labas. Ayoko siyang matulad sa kapitbahay natin na maaga lang nagkaanak. Napapikit muli si Ira habang pinipilit ang sarili na mag-focus sa kanyang mga aralin. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit hindi siya kayang pagkatiwalaan ng kanyang mga magulang. Kung bakit lagi siyang pinag-iisipan ng masama. Dahil dito, lalo siyang nagkulong sa sarili. At ang bawat araw ay naging tila paulit-ulit na pighati. Kinabukasan, nang mag-alok ang kanyang kaibigang si Mara na magkwentuhan sila sa plaza matapos ang klase, nagdalawang isip si Ira. Sige na Ira, saglit lang naman eh. Yaya ni Mara na may halong pananabik sa boses. Nag-alinlangan si Ira pero sa loob niya may nagtataka at kumakawala. Teka, sandali lang. Mahina niyang sabi, parang sarili lang ang kinakausap. Bago pa siya makapagsisi, sumama siya kay Mara at iba pang kaibigan patungo sa plaza. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang gabi at kasama ng kanyang pag-uwi ang pangambang magbubulgar ng kanyang ginawa. Nakita siya ni Mang Rico na kararating lamang mula sa trabaho. Ira, anong oras na? Ang malakas na sigaw ng kanyang ama habang nakatayo sa pintuan. Nagulat si Ira at hindi niya napigilang mapaiwas ng tingin. Alam niyang huling-huli siya sa oras. Natapos po kasi ang klase ng late na masyado, tay. Halos pabulong niyang sagot, ngunit puno ng kaba. Ano? At sinong kasama mo? Diyos ko naman, Ira. Sabat ni Aling Lorna na nasa likod ng asawa. Kaibigan ko lang po sila. Paliwanag ni Ira, pero alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi siya makikinig ng kanyang mga magulang. Huwag mong ikot-ikutin ang usapan, Ira. Ilang beses ka na namin pinaalalahanan na umuwi ka agad, hindi ba? Baka mamaya may kinakalantari ka na dyan. Ayoko ng ganyang buhay, Ira ha. Galit na tugon ni Mang Rico na tila nawawala sa sarili sa sobrang galit. Hindi na umimik si Ira. Puno ng sakit ang kanyang dibdib. At sa gabing iyon, nagkulong siya sa kanyang kwarto, hinayaan niyang bumuhos ang luha niya sa unan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya kayang intindihin ng mga magulang niya. Kahit gaano pa siya kasigurado na walang mali siyang ginagawa. Habang nakahiga,
tahimik niyang pinangako sa sarili na balang araw ay maipapakita niya sa kanila na kaya niyang magdesisyon para sa sarili, na hindi siya katulad na inaakala nilang walang sariling pagpapasya. Habang papalapit na ang pagtatapos ni Ira sa high school, hindi niya mapigilang kabahan at ma-excite sa tuwing naiisip ang kolehiyo. Matagal na niyang pinapangarap na makapag-aral sa isang tanyag na university sa lungsod at kumuha ng kursong fine arts. Mahilig siyang magpinta at para sa kanya, ang pagkuha ng fine arts ang pinakamainam na paraan para ipagpatuloy ang passion niya. Ngunit, tila hindi magiging ganoon kadali ang kanyang pagdedesisyon. Isang gabi, habang kumakain silang pamilya, biglang nagsalita si Mang Rico. "Anong balak mo pagkatapos ng high school, Ira?" Tanong nito habang walang kibo at seryoso ang tingin. Agad na patingin si Ira sa kanyang ama at bumigat ang pakiramdam niya. Alam niyang hindi siya basta-basta pwedeng magsabi ng gusto niya nang hindi pinag-iisipan ng kanyang mga magulang. Pero nagpasya siya na sabihin ang totoo. "Gusto ko pong mag-aral sa lungsod, Tay, at kumuha ng kursong fine arts." Sagot niya, pilit na hinahagod ang lalamunan na tila natuyo sa kaba. Napakunot noo si Mang Rico. At bago pa ito makapagsalita, ay nagsalita na si Aling Lorna. "Fine arts? Anong gagawin mo sa kursong yan? Masyadong hindi sigurado ang ganyang trabaho, anak. Hindi sa'yo nababagay yan." "Pero Nay, hilig ko po talaga ang pagpipinta at gusto kong palawakin ang kaalaman ko sa sining." Sagot ni Ira, halos pabulong ang boses pero puno ng pag-asa. "Tama ang nanay mo." Ani Mang Rico, sabay talikod sa kanya upang kumuha ng tubig sa kusina. "Hindi ka lalayo sa atin. Anong gagawin mo sa syudad? Mapapariwala ka lang doon. Dito ka mag-aaral. At kung mag-aaral ka, hindi fine arts. Kumuha ka ng kursong may matinong trabaho pagkatapos." Sumingit si Aling Lorna, masinsinan ng boses. "Anak, kami ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa'yo. Tsak naming magiging mabuti kang guro. Magaling ka namang magturo. Kumuha ka ng edukasyon. At dito ka lang sa malapit na university." Pilit na iniwas ni Ira ang luha sa kanyang mga mata. "Pero, Nay, Tay, gusto ko po talaga mag-fine arts. Pangarap ko po yun eh." "Alam mo bang hindi pangarap yan?" Matalim ang tingin ni Mang Rico sa kanya. "Paano kung wala kang makuha ang trabaho pagkatapos? Wala kang kasiguraduhan dyan, Ira. Napakalinaw nang nakikita namin para sa'yo. At habang sinusuportahan ka pa namin, kami ang masusunod." Napanganga si Ira at naramdaman niya ang tila bumara ang kanyang pangarap sa lalamunan niya. Ayaw niyang suwayin ang mga magulang pero hindi niya mapigilang magdamdam. Sa gabi ring iyon, nakatulog siya nang may mabigat na dibdib. Naiisip kung paano nga ba niya maaabot ang pangarap kung wala siyang kakampi. Nagsimula na si Ira sa kanyang mga unang taon sa kolehiyo. Sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang at kinuha ang kursong edukasyon sa malapit na university. Sa kabila ng pangarap niyang mag-fine arts, pinilit niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Iniisip na baka sa kalaunan ay magugustuhan niya rin ang kursong pinili para sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya sa campus, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na kasapi sa art club na may mga hawak na pintura at mga canvas. Nakita niya kung paano sila masayang nagkukulitan habang nagpipinta sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Napangiti si Ira at sa loob-loob niya ay naramdaman ang muling pagkislap ng kanyang hilig sa sining. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kagustuhan na sumali at maging bahagi ng kanilang samahan. Habang papalapit siya, napansin ng isang miyembro ang kanyang interes. "Hi, gusto mo bang sumali sa art club?" Bati ng isang dalagita na may dalang malaking sketchbook. Nag-aatubiling ngumiti si Ira, pero puno ng kasabikan ang kanyang sagot. "Oo, sobrang gusto ko sana." "Oh, yun naman pala eh. Bukas yung recruitment namin sa loob ng 2 linggo. Pumunta ka lang sa meeting namin para makilala mo ang ibang members. Siguradong mag-i-enjoy ka dito." Sagot ng dalagita.
Laking tuwa ni Ira pagka-uwi niya sa bahay. Agad niyang binanggit sa kanyang mga magulang ang tungkol sa balak niyang sumali sa art club. Tay, Nay, may nakita po kong art club sa university. Pwede po ba akong sumali? Sabik niyang tanong, umaasang tatanggapin ng kanyang mga magulang ang balita. Agad na napatingin si Aling Lorna kay Mang Rico at halatang hindi nagustuhan ang narinig. Ano na naman yan, Ira? Akala ko ba pinag-usapan na natin to? Mahigpit na sabi ni Mang Rico. Nako, Ira, wag mo nang isipin yung art na yan. Focus ka na lang sa pag-aaral mo. Bakit kailangan mo pang makisali sa kung ano-anong club na yan? Dagdag ni Aling Lorna. Pero, Nay, Tay, pangarap ko po talaga ang sining. At kahit sa simpleng club na lang po, gusto kong ipagpatuloy to. Hindi naman po makakaapekto sa pag-aaral ko yun eh. Saglit lang po tuwing linggo yung meeting. Pakiusap ni Ira, umaasang makukumbinsi ang mga magulang. Pero umiling si Mang Rico. Ira, ilang beses na ba namin sinasabi sa'yo na ang pag-aaral ang unahin mo? Ano mapapala mo sa pagsali dyan? Walang patutunguhan yung art na yan, Ira. Kung gusto mo kaming pasayahin, mag-concentrate ka na lang sa kurso mo. Napayuko si Ira, pilit nilalabanan ang luha sa kanyang mga mata. Sa sobrang pagkadismaya, hindi na siya nagpilit pa. Sa isip niya, ramdam niyang hindi siya naririnig at nauunawaan ng kanyang mga magulang. Pinipilit niyang sundin ang bawat utos nila, pero bawat desisyon nila ay unti-unting nagpapatay sa kanyang pangarap at pagkatao. Kinagabihan, habang tahimik na nakahiga sa kama, iniisip niya kung kailan niya muling magagawang hawakan ng mga pintura at canvas. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na kahit hindi ngayon, darating ang araw na magkakaroon siya ng kakayahang abulin ang kanyang mga pangarap. Habang tumatagal ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, naging mas matindi ang mga paghihigpit sa buhay ni Ira. Kahit noong unang taon pa lamang siya, palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang na huwag basta-basta magtiwala sa ibang tao at umiwas sa mga gawain sa labas ng klase. Ang bawat paglabas kasama ang mga kaibigan, kahit para lamang sa mga group study, ay kailangang may permiso at paliwanag. Kadalasan, ang kahit simpleng lakad ay nagiging mahirap at puno ng pasanin para kay Ira. Isang araw, lumapit ang kanyang mga kaklase upang imbitahan siyang sumama sa isang simpleng kainan matapos ang isang mahirap na pagsusulit. Sila ay magiging masaya at magkakasama para pansamantalang makalimutan ang stress ng pag-aaral. Excited si Ira at naramdaman niya ang tuwa ng pagiging bahagi ng grupo. Sumama ka naman, Ira. Masaya to. Wala namang klase bukas eh. Yaya ng kaibigan niyang si Jenny. Nakita niya ang saya sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan. At sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang sumama. Ngunit alam niyang hindi iyon magiging madali. Alam niyang kailangan niyang magpaalam sa kanyang mga magulang at alam rin niya ang magiging sagot nila. Sinubukan niyang tumawag sa kanyang ina para magpaalam. Nay, tapos na po kami sa exam at niyayaya po ko na mga kaklase ko na kumain sa labas. Mga kaibigan ko lang naman po at... Ira, ano na naman yan? Hindi ka ba marunong makontento sa uuwi ka na lang na diretso sa bahay? Sagot ni Aling Lorna, kitang-kita ang dismaya sa kanyang boses kahit sa telepono. Nay, mga kaklase ko po ito. Wala naman pong ibang kasama at kakain lang po kami. Paliwanag ni Ira, umaasang magbabago ang isip ng ina. Ira, hindi ka pinalaki para lumabas-labas na parang kung sino lang. Alam mong hindi ka namin pinalalabas kung hindi kailangan, hindi ba? Bumalik ka na dito sa bahay at mag-aral ka na lang. Madiin na tugon ng kanyang ina. Napatingin si Ira sa kanyang mga kaibigan na masayang naghihintay sa kanya. Pero alam niyang wala siyang magagawa. Bumuntong hininga siya at nilingon si Jenny at ang iba pang kaklase. Guys, pasensya na ha. Kailangan ko nang umuwi eh. Malungkot niyang sabi. Ano? Ira naman, saglit lang tayo eh. Pilit ni Jenny, pero alam na rin ng mga kaibigan niya na wala silang magagawa. Habang pauwi si Ira,
Naramdaman niya ang matinding lungkot at bigat sa dibdib. Inggit siyang nakatingin sa ibang estudyante na nagkukwentuhan at nagtatawanan habang naglalakad. Nagtataka kung bakit hindi man lang siya pwedeng makaranas ng simpleng kasiyahan kasama ang mga kaibigan. Pagdating sa bahay, nagkulong siya sa kanyang kwarto at tahimik na umiyak. Sa isip ni Ira, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya kayang pagkatiwalaan ng kanyang mga magulang. Lahat ng ginagawa niya ay palaging mahigpit nilang binabantayan, na para bang wala siyang kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Ngunit sa kabila ng pagod at lungkot, patuloy siyang umaasa na balang araw ay mabibigyan siya ng pagkakataon na ipakita sa kanyang mga magulang na kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya. Nang sumapit ang ikalawang taon ni Ira sa kolehiyo, dumami ang mga pangangailangan sa kanyang kurso. Kasama na ang paggamit ng internet para sa pananaliksik, group project at mga online resources. Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya pinayagan ng kanyang mga magulang na magkaroon ng sariling cellphone na may internet. Binigyan siya ng simpleng cellphone, ngunit walang internet access. Kaya sa tuwing may kailangan siyang gawin online, napipilitan siyang makikonek sa internet ng university o makigamit ng cellphone sa kanyang mga kaklase. Mahirap ito para kay Ira, lalo na kapag may mga biglaang pagbabago sa mga projects o deadlines na hindi niya agad nalalaman dahil wala siyang internet sa sarili niyang device. Madalas, nakakaramdam siya ng pagkapahiya sa harap ng mga kaklase tuwing kailangan niyang humiram ng kanilang cellphone para makapag-check ng updates. Isang gabi, lumapit siya sa kanyang mga magulang upang subukang kumbinsihin sila. Nay, Tay, naglakas loob siyang simulan. Baka po pwedeng magkaroon ako ng cellphone na may internet. Mahalaga po kasi sa mga projects namin at minsan, kailangan po talaga mag-online para sa mga requirements eh. Napatigil si Aling Lorna sa pagluluto at tumingin kay Mang Rico. Tila nagkakaintindihan agad sa kanilang mga mata. Si Mang Rico ang unang nagsalita. Ano na naman ang sinasabi mo, Ira? Bakit kailangan mo pa ng internet? Hindi ba nakakapag-research ka naman sa library nyo? Tanong nito, puno ng duda sa boses. Opo, Tay, pero minsan po kasi kailangan ko pong makipag-ugnayan sa mga kaklase ko. Lalo na po kapag may mga last minute na pagbabago sa mga projects o requirements. Pakiusap ni Ira. Hindi ka namin pinalaki para magpalit-palitan ng text o message kung kani-kanino lang. Ani Aling Lorna. Alam mo, Ira, kung sinasabi mong kailangan mo yan, baka ginagamit mo lang yan para sa hindi mabuting gawain. Pero, Nay, halos maiyak na niyang sagot. Hindi ko naman po gagamitin para sa kahit ano yun eh, kundi sa mga kailangan lang po talaga sa eskwela. Ngunit nanatiling matigas ang puso ng kanyang mga magulang. Ira, sinasabi na namin sa'yo, kami ang mas nakakaalam. Hindi mo kailangan ng cellphone na may internet. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Madiing sabi ni Mang Rico bago bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Wala nang nagawa si Ira kundi sumunod. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang naramdaman ang pagiging iba sa kanyang mga kaklase. Habang sila ay mabilis na makapag-communicate sa isa't isa at makapag-research kahit saan, si Ira ay nahuhuli sa mga usapan at pagbabago sa projects. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa tuwing nagtatanong siya ng mga detalyeng alam na ng lahat dahil na-post na sa group chat nila. Sa isang pagkakataon, hindi niya napigilan ng kanyang sarili. Kung sana may cellphone lang din ako na may internet, hindi ako palaging napag-iiwanan. Sabi niya sa kaibigang si Jenny, puno ng lungkot at pagod ang boses. Nagulat si Jenny sa sinabi ni Ira. Ano? Wala kang cellphone na may internet? Paano ka nakikipag-communicate sa amin? Napayuko si Ira. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ni Jenny. Bawal kasi sa bahay eh. Mahina niyang sabi. Grabe naman yan, Ira. Paano kung may emergency? Paano ka makakasabay niyan sa dami ng requirements? Tanong ni Jenny, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Hinayaan na lamang ni Ira ang usapan. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang kayanin ang limitasyon at mag-focus sa kanyang pag-aaral.
Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya na lalong bumibigat ang pagkakahigpit ng kanyang mga magulang. Tila nagiging mas mabigat ang bawat hakbang sa kanyang pangarap. Unti-unti, nararamdaman niya ang lumalalim na agwat sa pagitan ng mga bagay na gusto niyang gawin at mga limitasyong ibinibigay ng kanyang mga magulang. Sa bawat gabing tahimik na nag-aaral, habang iniisip ang mga kasamang kaklase na malayang nakagagawa ng mga desisyon, lalong tumitibay ang pangarap niya na balang araw ay magkaroon ng kalayaan na magpasya para sa sarili niya at matuto ng mga bagay na nais niya para sa kanyang hinaharap. Habang patuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, si Ira ay nagkaroon ng mas maraming kaibigan. Sa kabila ng mga paghihigpit na ipinapataw sa kanya ng mga magulang, nagawa pa rin niyang makabuo ng mga koneksyon sa kanyang mga kaklase at grupo sa klase. Ngunit hindi pa rin nawawala ang takot niya sa tuwing may kasamang lalaki sa kanyang mga gawain sa university. Bawal na bawal kasi sa kanila ang magkaroon siya ng kaibigang lalaki. Dahil para sa mga magulang niya, ito ay isang bagay na maaaring humantong sa pagkakaroon ng relasyon na lubos nilang kinakatakutan. Isang araw, kinakailangan nilang bumuo ng grupo para sa isang malaki at mahalagang proyekto sa klase. Nagkataon na ang isa sa mga kaklase niyang lalaki na si Leo, na tahimik at kilalang masipag sa pag-aaral, ang napasama sa kanilang grupo. Mabait si Leo at pala kaibigan. At madalas na silang nagtutulungan sa ilang klase noong nakaraang semestre. Kaya, hindi na bago kay Ira na makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit alam niya na malaking problema ito para sa kanyang mga magulang. Dahil kailangan nilang magpulong para sa proyekto, napagdesisyonan ng grupo na magtipon-tipon sa bahay ng isa nilang kamag-aral. Bagaman alam niya na mahalagang makipag-ugnayan para sa kanilang proyekto, kinakabahan si Ira sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Lalo pa at kasama si Leo sa grupo. Nang araw na iyon, humarap siya sa kanyang mga magulang upang magpaalam. Tay, Nay, may group project po kami ngayon at kailangan naming mag-meeting sa bahay ng isa kong kaklase. Mahinang sabi ni Ira. At sino-sino ang mga kasama mo? Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Ira. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo. Ngunit alam din niya na magagalit ang kanyang mga magulang. Kasama ko po sina Jenny, Mara at si Leo po. Halos pabulong na sagot niya. Nanginginig ang boses. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang at halatang hindi sila natuwa sa narinig. Ira, ilang beses na ba naming sinasabi sa'yo na umiwas sa pakikipagkaibigan sa mga lalaki? Lalo na at bata ka pa. Hindi mo pa alam ang mga pinapasok mo. Madiing sabi ni Aling Lorna na bakas ang pagkadismaya sa boses. Nay, Tay, kailangan po talaga siyang makasama sa grupo dahil siya ang in charge sa ibang bahagi ng project. Paliwanag ni Ira, sinusubukang maging kalmado kahit naninikip na ang dibdib. Hindi na kailangang makipagkita sa kung sino mang lalaking kaklase mo. Kung kailangan, dito ka na lang sa bahay gumawa ng project at sabihin mo sa kanila na sila ang mag-adjust. Matigas na sagot ni Mang Rico. Nagpigil ng luha si Ira. Pero Tay, group project po ito. Hindi po yun praktikal. Tama na, Ira. Ayaw na naming marinig pa ang mga dahilan mo. Hindi kami pumapayag. At sana matutunan mo na kung ano ang nakakabuti sa'yo. Huling sinabi ni Mang Rico bago bumalik sa kanyang pagbabasa. Napakagat labi si Ira. Pilit nilulunod ang lungkot na nararamdaman. Dahil sa takot na hindi matuloy ang meeting, agad siyang nag-message kay Jenny na hindi siya makakasama. Pagkatapos, binigay niya ang buong detalye ng kanyang parte sa proyekto sa pamamagitan ng chat. Kahit alam niyang mas mahirap ang ganitong paraan kaysa personal na pag-usapan ito. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang kwarto, nagtataka kung bakit hindi siya kayang pagkatiwalaan ng kanyang mga magulang kahit gaano siya kaseryoso at kasipag sa pag-aaral. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung ano ba ang mali sa pagkakaroon ng kaibigan na lalaki. Bakit kailangan laging may masamang interpretasyon? Sa gabing iyon, napagtanto ni Ira na ang mahigpit na pagpipigil ng kanyang mga magulang ay unti-unting nagpapalayo sa kanya sa mga tao na gusto niyang makilala at sa mga pagkakataong nais niyang maranasan.
Tahimik niyang sinabi sa sarili na balang araw, sisikapin niyang magkaroon ng buhay na walang takot at pagkontrol. Isang buhay na siya mismo ang gagawa ng sariling mga desisyon. Habang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang kurso sa kolehiyo, nakuha ni Ira ang pagkakataon na mag-internship sa isang lokal na paaralan bilang bahagi ng kanyang kurso sa edukasyon. Kasama sa internship ang maliit na allowance, at ito ang unang beses na makakatanggap siya ng sariling sahod mula sa sarili niyang pinaghirapan. Labis siyang natuwa dahil sa wakas, naramdaman niyang unti-unti na siyang nagiging independent. Planado na niyang ipunin ang sahod para sa mga pangangailangan niya sa huling taon ng pag-aaral. Nang unang dumating ang sahod niya, masaya niyang ibinalita ito sa kanyang mga magulang habang nasa pagkainan sila. Tay, Nay, nakuha ko na po ang allowance mula sa internship ko. Sabik na sabi ni Ira, bakas ang saya sa kanyang mukha. Napatigil ang kanyang ama at napatingin sa kanya. Allowance? Magkano naman ang binibigay sa'yo? Agad na inamin ni Ira ang kabuuang halaga. Iniisip na magiging masaya rin ang kanyang mga magulang para sa kanya. Ngunit imbis ng ngiti, isang seryosong titig ang bumati sa kanya. Ira, ibigay mo sa amin ang pera mo. Kami na ang bahala dyan para hindi mo yan magastos sa kung ano-ano. Sabi ni Mang Rico. Napatingin si Ira sa kanyang ina, umaasang makikita ang suporta sa kanyang mga mata. Ngunit umiling lang si Aling Lorna at seryosong sinabing, Anak, hindi naman namin sinasabing magastos ka, pero mabuti nang kami ang humawak ng pera mo. Kami ang mas nakakaalam kung paano ito gamitin ng maayos. Ibigay mo na. Bigay mo na sa amin. Nay, Tay, maliit na halaga lang naman po ito. Gusto ko po sanang itabi para sa mga kailangan ko sa eskwela o mga pangsariling bagay. Tsaka, ako naman po ang nagtrabaho para dito. Pakiusap ni Ira, pilit nilalabanan ng lungkot sa kanyang boses. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mang Rico. Anak, hindi mo pa alam kung ano ang tama sa mali pagdating sa pera. Baka kung ano-ano lang ang bilhin mo. Kami ang mas nakakaalam para dyan. Kaya ibigay mo na sa amin. Napabuntong hininga si Ira at napilitan siyang sumunod. Ibinalik niya ang allowance sa mga magulang, ngunit sa kanyang puso ay nararamdaman niya ang kirot ng kawalang kapangyarihan. Para bang kahit gaano pa siya katanda, kahit pa malapit na siyang magtapos sa kolehiyo, palagi siyang tinatratong parang bata na walang sariling kakayahan. Ang bawat pagkakataon na sana ay mabigyan siya ng konting kalayaan ay patuloy na naaalis sa kanya. Sa bawat araw na nagdaang kasama ang mga kaibigan kasamahan sa internship, nakakita siya ng mga kapwa estudyante na may sariling pera. Bumibili ng kahit simpleng bagay para sa sarili o nag-iipon para sa hinaharap. Lalo niyang naramdaman ang layo ng kanyang sitwasyon. Ang sahod na sana ay nagbigay sa kanya ng kahit konting kalayaan ay napunta na naman sa mga kamay ng kanyang mga magulang. Tuwing gabi, bago matulog, napapaisip si Ira kung kailan darating ang araw na magkakaroon siya ng tunay na kontrol sa sarili niyang buhay. Hindi niya maialis ang pangarap na balang araw ay makakaranas siya ng kalayaan na magdesisyon para sa sarili at gamitin ang sariling pinaghirapang pera sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ngunit sa ngayon, alam niyang kailangan pa rin niyang tiisin ang bawat paghihigpit. Umaasa na darating ang tamang oras para sa kanyang pangarap na kalayaan. Habang papalapit na ang pagtatapos ni Ira sa kolehiyo, mas lalo niyang naramdaman ang pananabik na makapagtapos at magsimula ng sariling karera. Sa wakas, magagamit na niya ang lahat ng kanyang natutunan at magkakaroon ng kalayaang hanapin ang sariling landas. Gayunpaman, tila hindi ito ang nakikita ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang naghahapunan, binuksan ni Mang Rico ang isang usapan na matagal na nilang pinagplanuhan ni Aling Lorna. Ira, seryosong bungad ni Mang Rico. Malapit ka na magtapos. Sigurado ako may plano ka na sa trabaho. Pero gusto kong malaman mo na may inihanda na kami para sa'yo. Naggulat si Ira at napatingin siya sa kanyang ama. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Ira, ani Aling Lorna, pagkatapos mong magtapos, inaasahan namin na dito ka magtuturo sa malapit na paaralan. Alam mong ayaw namin ng kahit anong kalayuan
Mahirap at delikado ang bumiyahe palayo at wala kaming tiwala sa mga buhay sa malalaking syudad. Ramdam ni Ira ang pagbigat ng dibdib niya, ngunit pinilit niyang magtanong. Nay, Tay, pero may mga pangarap po akong lugar na gusto kong puntahan para magtrabaho. Maraming oportunidad sa ibang lugar at gusto ko pong matuto pa ng higit sa propesyon ko. Umiling si Mang Rico. Malamig ang tono ng boses. Ira, ilang beses na ba namin sinabi sa'yo na kami ang may mas alam para sa'yo? Ano bang hanapin mo pa sa ibang lugar? Dito sa ating bayan, may trabaho ka na agad. Dito ka na, sa tabi lang namin. At walang masasamang impluwensya. Nay, Tay, hindi naman po masamang bagay ang gusto ko. Gusto ko lang naman pong magkaroon ng sariling karanasan at subukan kung ano ang kaya ko sa labas ng bayan natin. Paliwanag ni Ira, halos mahulog ang luha sa kanyang mga mata. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Matigas na sagot ni Aling Lorna. Hindi kami papayag na basta-basta ka na lang aalis. Alam namin gusto mo lang yan dahil sa mga kaibigan mong nakikita na palaging gala kung saan-saan. Pero anak, mas mabuti kung manatili ka dito. Hindi na nakapagsalita si Ira. Tahimik na niyang pinagpatuloy ang pagkain, ngunit ramdam niya ang kirot ng kawalan ng kalayaang magdesisyon para sa sarili. Matapos ang lahat ng mga taon ng pagsisikap, hindi niya akalain na ganito pa rin ang sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Iniisip ang kinabukasan na gusto niyang tahakin. Habang iniisip niya ang kanyang mga pangarap, mga lugar na gusto niyang pintahan, mga oportunidad na gusto niyang subukan, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng bawat paghawak ng kanyang mga magulang sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Bago siya natulog, tahimik niyang ipinangako sa sarili na hahanap siya ng paraan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Hindi niya alam kung paano, pero alam niya sa kanyang puso na hindi niya maaaring hayaan ang kanyang mga pangarap na tuluyang mawala. Balang araw, magigising siya sa buhay na siya mismo ang pumili. Isang buhay na malaya mula sa takot at paghihigpit. Sa kabila ng lahat ng paghihigpit at pangangalaga ng kanyang mga magulang, nakahanap pa rin ng kasiyahan si Ira sa piling ng isang espesyal na kaibigan. Si Mark, isang kaklase at kagrupo niya sa ilang proyekto, ang naging takbuhan niya sa mga panahon ng pangungulila at pagkalito. Mula nang maging grupo sila sa isang proyekto noong 3 taon sa kolehiyo, madalas silang magkasama sa paggawa ng mga assignments at pag-review para sa mga exams. Sa simpleng pagtutulungan at masayang kwentuhan, unti-unting nahulog ang loob ni Ira kay Mark. Si Mark ay tahimik at responsable. May sariling mga pangarap at prinsipyo sa buhay. Mahinahon siyang makinig sa mga saloobin ni Ira, lalo na sa mga kwento tungkol sa mga paghihigpit ng kanyang mga magulang. Sa tuwing si Ira ay naghahanap ng lakas ng loob o simpleng pagdamay, naroon si Mark upang bigyan siya ng masayang presensya at suporta. Sa kanya naramdaman ni Ira ang kalayaan na hindi niya natamo mula sa kanyang pamilya. Alam mo, Ira, isang gabi, magkasama sila matapos ang pag-aaral, mahinahong sabi ni Mark, naiintindihan ko kung bakit ganun ka nalang kontrolado ng mga magulang mo. Pero alam ko rin na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ka lang nila pinapaniwalaan. Napatingin si Ira kay Mark at ramdam niya ang katiwasayan sa bawat salita nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong naniniwala sa kakayahan niya. Isang tao na hindi kinakailangang magpataw ng mga limitasyon sa kanya. Kaya nga, Mark, mahina niyang sagot. Gusto ko sanang patunayan sa sarili ko na kaya ko. Pero minsan, hindi ko na alam kung paano. Parang palagi may pumipigil sa bawat desisyon ko. Hinawakan ni Mark ang kamay niya at ngumiti. Kasama mo ako, Ira. Kahit anong mangyari, nandito ako para suportahan ka. Ang mga sandaling iyon, sa piling ni Mark, ay nagdulot ng kakaibang saya kay Ira. Sa tuwing magkasama sila, nakakaligtaan niya ang kanyang mga alalahanin at mga limitasyon. Hindi nagtagal, ang kanilang pagkakaibigan ay nahulog sa mas malalim na damdamin. Ang mga simpleng ngiti at pagkahawak sa kamay ay unti-unting nauwi sa mga yakap at matamis na halik. Ngunit sa kabila ng kanilang ligaya,
alam nilang may dala itong panganib. Lalo na sa bahagi ni Ira, na nasa ilalim pa rin ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang mga magulang. Hindi nila inisip na maaaring magbunga ng mas malaking problema ang kanilang relasyon. Sa panahong iyon, tanging ang kasiyahan nilang dalawa ang mahalaga kay Ira. Ang simpleng sandali ng pagmamahalan ang nagbigay sa kanya ng kalayaang matagal na niyang inaasam. Pero hindi nagtagal, nagpakita si Ira ng mga sintomas na bumabagabag sa kanya. Bigla siyang nagkaroon ng pagkahilo, kawalanggana sa pagkain, at hindi inaasahang pagsusuka sa ilang araw. Pinilit niyang ipagkibit balikat ito, iniisip na baka epekto lamang ito ng pagod o stress sa eskwela. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang kutob niya. Matapos ang ilang araw ng pagdadalawang isip, nagdesisyon siya na kumuha ng pregnancy test. Napuno siya ng kaba at pag-aalala. Ngunit ang hinala niya ay unti-unting nagkakaroon ng katotohanan. Nang makita niya ang 2 linya sa test, hindi niya maiwasang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kasama ng matinding takot sa kung ano ang kahinatnan ng kanyang sitwasyon sa harap ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng gulat at takot, alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyong ito. At isa si Mark sa mga una niyang hahanapin upang sabihin ang totoo. Matapos makita ang 2 linya sa pregnancy test, nanlamig ang buong katawan ni Ira. Hindi siya makapaniwala. Parang huminto ang oras at nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang balitang ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Lalo na sa panahon kung kailan siya ay malapit ng makapagtapos ng kolehiyo at puno ng mga pangarap. Ngunit narito siya ngayon. Dala ang bagong responsibilidad na maaaring mag-iba ng direksyon sa kanyang buhay. Buong maghapon siyang nagkulong sa kanyang kwarto, tuliro sa mga susunod na hakbang. Sa dami ng mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, ang pinakamalinaw ay kung paano niya ito sasabihin kay Mark. Alam niyang kailangan malaman ni Mark ang sitwasyon. Ngunit may halong takot siya sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, hindi niya maiwasan na mag-alala na baka mabigla si Mark at hindi kayaning tanggapin ang kanilang bagong realidad. Kinabukasan, nang makahanap siya ng pagkakataon, nagpasya na siya na makipagkita kay Mark sa kanilang paboritong tambayan sa isang parke malapit sa university. Tahimik silang naglakad at ramdam ni Mark na may mabigat na dalahin si Ira. Sa kanilang pagupo, sa lilim ng isang malaking puno, nag-ipon muna ng lakas ng loob si Ira bago nagsimulang magsalita. "Mark," mahinang sabi ni Ira habang pinipilit iwasan ang kanyang mga luha. "May kailangan akong sabihin sa'yo." Nag-alala si Mark sa ekspresyon ni Ira at hinawakan ng kanyang kamay. "Ano yon, Ira? Anong problema?" Halos hindi makatingin si Ira sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya maaaring mag-atubili. "Mark, buntis ako." Sa simpleng salitang iyon, bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi agad nakapagsalita si Mark, at napansin ni Ira ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ramdam niya ang kaba at takot, ngunit naghintay siya sa magiging tugon ng kasintahan. Matapos ang ilang sandali, hinawakan ni Mark ang magkabilang kamay ni Ira at nagsalita. "Ira, hindi ko to inaasahan, pero hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa laban na ito." Nakahinga si Ira ng maluwag, ngunit alam niya ring hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok. Sa kabila ng pagsuporta ni Mark, ang sunod na hakbang na kinatatakutan niya ay ang pagbabarita sa kanyang mga magulang. Alam niyang hindi ito magiging madali, at hindi niya alam kung paano tatanggapin ng kanyang mga magulang ang sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat ng takot, ramdam niya ang bahagyang katiwasayan sa presensya ni Mark, na sa kabila ng lahat ay nandito para sa kanya. Habang nakaupo sila sa parke, pinag-uusapan nila ang mga posibleng hakbang na gagawin. Nag-alok si Mark na samahan siya sa pagharap sa kanyang mga magulang, ngunit alam ni Ira na ito ay isang bagay na siya mismo ang kailangang ipaglaban. Sa kabila ng pagkakaroon ng takot, may bahagyang pag-asa siyang dala. Sa paniniwalang kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan nila, ay may paraan upang maitaguyod ang kanilang magiging anak. Matapos ang mahabang pag-iisip at pag-aalangan, nagpasya si Ira na hindi na niya maaaring itago pa ang kanyang kalagayan. Kailangan na niyang ipagtapat sa kanyang mga magulang ang totoo, gaano man ito kahirap o kasakit.
Alam niyang magagalit sila, pero hindi na rin niya kayang mabuhay sa pagsisinungaling. Lalo na at malapit na rin ang panahon na hindi na niya maitatago ang kanyang kondisyon. Isang gabi, habang naghahapunan sila, hinintay niyang matapos kumain ng kanyang mga magulang bago nag-ipon ng lakas ng loob upang magsalita. Halos bumilis ang tibok ng kanyang puso at pakiramdam niya ay nawawala ang lahat ng lakas sa katawan. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Tay, Nay, may kailangan po akong aminin sa inyo. Mahinang sabi ni Ira, nanginginig ang boses at bakas ang kaba sa kanyang mukha. Napatingin sina Mang Rico at Aling Lorna sa kanya. Kapwa nagtaka at tila nabahala sa tono ng kanyang boses. Ano yon, Ira? Tanong ni Mang Rico, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Pinilit ni Ira na hindi umiyak, ngunit hindi niya mapigilang mamasa ang kanyang mga mata. Tay, Nay, buntis po ako. Halos tumigil ang oras sa kanilang sala. Walang ibang naririnig kundi ang malakas na tibok ng puso ni Ira habang hinihintay ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Si Aling Lorna ay tila hindi makapagsalita, habang si Mang Rico naman ay agad na napasigaw sa galit. Ano? Anong sinabi mo, Ira? Paano mo nagawa to sa amin? Galit na sigaw ni Mang Rico, tumayo siya mula sa upuan at mariing tinitigan si Ira. Akala ko ba napalaki ka namin ng tama? Ginawa namin ang lahat para hindi ka mapariwara. Tapos ganito lang ang gaganti mo? Halos manghina si Ira sa bigat ng mga salitang narinig niya mula sa kanyang ama. Sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi na siya nakapagsalita dahil sa pagpatuloy na galit ni Mang Rico. Sinira mo ang lahat ng plano namin para sa iyo, Ira. Paano ka makakapagtapos ng kolehiyo ngayon? Paano mo haharapin ang kinabukasan mo, ha? At ang bata na yan, wala kaming kinalawan dyan. Patuloy na sabi ng kanyang ama na puno ng hinanakit at galit. Hindi namin inaasahan na kaya mong gawin to. Ani Aling Lorna na halos walang ekspresyon ng mukha, ngunit bakas ang lalim ng pagkadismaya. Ginawa namin ang lahat, pero binigo mo kami. Ramdam ni Ira ang matinding sakit ng mga salita. Alam niyang nagkamali siya, ngunit ang matinding galit at pagtatakwil na nararamdaman ng kanyang mga magulang ay parang mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Pilit niyang ipinaliwanag na kasama niya si Mark at hindi siya iiwan nito. Pero tila bingi na ang kanyang mga magulang sa anumang paliwanag niya. Ira, ani Mang Rico, malamig ang boses. Kung talagang desidido ka sa desisyon mo at sa batang yan, wala ka ng lugar dito. Hindi na ikaw ang anak na pinalaki namin. Nagulat si Ira, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya inisip na magagawa siyang itakwil ng sariling mga magulang. Halos manghina siya at napaupo, habang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumayas ka na, Ira. Mariing sabi ni Mang Rico. Simula ngayon, wala na kaming anak na katulad mo. Kaya mo magdesisyon para sa sarili mo? Sige, patunayan mo. Malis ka na dito. Wala siyang magawa, kundi umiyak habang dahan-dahang nag-impake ng kanyang mga gamit. Wala siyang maisip na ibang solusyon at wala siyang kakayahan para makipag-argumento pa. Sa kabila ng lahat ng pangarap at plano niya, nauwi siya sa sitwasyon na pinakakinatatakutan niya. Bago siya lumabas ng pinto, huling beses niyang nilingon ang kanyang mga magulang. Umaasa na baka may bahagyang pagsisisi o pangunawa sa kanilang mga mukha. Pero walang bakas ng pagmamahal o kahit awa. Ang galit at pagkadismaya ang tanging namutawi sa kanilang mga mata. Sa labas ng kanilang bahay, dinala siya ng kanyang mga paa sa kalsada. Mag-isa at walang malinaw na direksyon. Sa kabila ng lamig ng gabi at lungkot na nararamdaman, tiniis niya ang lahat dahil alam niyang kailangan niyang magsimula muli para sa sarili niya at sa batang nasa sinapupunan niya. Naglakad si Ira sa kahabaan ng madilim na kalsada. Walang tiyak na patutunguhan habang pasa ng bigat ng emosyon sa dibdib. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang mga pinangarap na buhay.
Pero sa kabila ng lahat, alam niyang may isang bagay siyang kailangan at may obligasyon siyang itaguyod, ang kanyang magiging anak. Nang makarating siya sa malapit na plaza, agad siyang tumawag kay Mark, ang nag-iisang taong maaaring masandalan niya sa panahong iyon. Saglit lang ay sumagot na ang binata at sinabihan siyang manatili sa lugar dahil pupuntahan siya nito. Sa kabila ng pagkabilisa at takot sa kanilang sitwasyon, si Mark ang naging ilaw sa kanyang dilim. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Mark at agad niyang niyakap si Ira nang makita ang pamumugto ng kanyang mga mata. Ira, anong nangyari? Anong sinabi nila? Tanong ni Mark, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Ira at sa gitna ng paghikbi ay sinabi niya ang lahat ng sinabi ng kanyang mga magulang. Ang galit, pagkadismaya at ang kanilang desisyon na itakwil siya. Halos hindi makapaniwala si Mark sa narinig at damang-dama niya ang bigat na pasan ngayon ni Ira. Ramdam niya ang kanyang kasintahan ay hindi lamang nag-aalala para sa sarili, kundi para rin sa kanilang magiging anak. Huwag kang mag-alala, Ira. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Malumanay na sabi ni Mark habang hinahaplos ang kanyang likod. Tila nagbibigay ng katiwasayan sa kanyang damdamin. Magsisimula tayo. Alam kong mahirap pero hindi kita iiwan. Hanapin natin ang paraan ng lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumukod si Ira kasama si Mark sa isang maliit na kwarto na nahanap nila malapit sa university. Hindi ito marangya o komportable, ngunit sapat na para may matulugan at masilungan sila. Tanggapin man nila o hindi, ito ang bagong simula ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Bagaman may mga takot at alinlangan sa kanilang mga puso, pinilit nilang harapin ang bawat araw ng may tapang at pag-asa. Si Mark, bagaman estudyante rin, ay naghanap ng paraan upang kumita sa pamamagitan ng part-time na trabaho bilang isang tagahatid ng pagkain sa isang lokal na restaurant. Samantalang si Ira naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral habang iniisip kung paano siya makakatulong sa kanilang kabuhayan sa hinaharap. Laking pasasalamat niya na may mga kaibigan silang handang tumulong, kahit sa simpleng mga bagay lamang. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting natutunan ni Ira ang tunay na kahulugan ng pagsusumikap at pagtitiis. Hindi na lamang siya ang dapat niyang alalahanin. Ang kanyang magiging anak ay nasa kanyang sinapupunan at pinangako niyang bibigyan niya ito ng magandang kinabukasan. Sa kabila ng bigat ng mga pangyayari at ang katotohanang iniwan siya ng kanyang sariling pamilya, nadama ni Ira na mayroon siyang isang bagong pamilyang buo sa pagmamahal at pagsuporta ng kasintahan. Bawat gabi, sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanilang maliit na kwarto, magkahawak kamay sila ni Mark habang pinaplano ang kanilang kinabukasan. Marami pa silang haharapin, ngunit sa bawat hakbang, alam nilang magkakasama sila sa pagbuo ng bagong buhay. Puno ng pag-asa at lakas para sa kanilang magiging anak. Sa kabila ng lahat, si Ira ay natutong bumangon at magsimula muli, kasama ang isang bagong pamilya na itinayo mula sa pagmamahalan, pagtitiwala at pananampalataya sa isa't isa. Malalim ang gabi nang naramdaman ni Ira ang malakas na pagsikip sa kanyang tiyan. Mga kontraksyon na alam niyang hudyat na ng pagdating ng kanyang anak. Agad niyang ginising si Mark, na bagaman antok at gulat, ay agad na nagmadaling ihanda ang kanilang mga gamit at tumawag ng taxi papuntang ospital. Habang nasa biyahe, mahigpit na hinawakan ni Mark ang kamay ni Ira. Puno ng takot at kaba si Ira. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kasiyahan at pananabik na makita ang kanilang anak. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila sa simula pa lang, nararamdaman nilang sulit ang lahat sa sandaling ito. Ira, nandito lang ako. Bulong ni Mark habang pinapahid ang pawis sa noo ni Ira. Malapit na nating makita ang anak natin. Ngumiti si Ira, bagaman puno ng pagod at sakit, sa bawat paghinga at pagpikit ng kanyang mata, iniisip niyang kakayanin niya ito para sa kanilang anak. Bawat hakbang sa ospital, mula sa pag-check-in hanggang sa paglalagay ng mga aparato para i-monitor ang kanyang vital signs, ay lalong nagbigay ng kaba, ngunit tuwa sa kanilang dalawa. Nang dumating ang doktor upang i-check ang kanyang kondisyon, sinabi nitong handa na siya para sa panganganak. Inihatid si Ira sa labor room
habang si Mark naman ay nanatili sa labas. Puno ng pag-aalala, ngunit taimtim na nagdarasal. Lumipas ang ilang oras na puno ng hirap, lakas at sakripisyo hanggang sa dumating ang sandali ng panganganak. Habang nakapokus si Ira sa bawat pag-ire, narinig niya ang mga pabulong na usapan ng mga nurse at doktor sa paligid. Ngunit sa kanyang pagod at sakit, hindi niya gaanong pinansin ang mga ito. Ang tanging nasa isip niya ay mailabas ng ligtas ang kanyang anak at makita ang mukha ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa wakas, narinig ni Ira ang unang iyak ng kanyang anak. Ngunit napansin niya ang tila pag-aalangan sa mga doktor at nurse sa paligid. Hindi karaniwang masaya at masiglang pagbati ang kanilang narinig, kundi tahimik na pagtataka at seryosong pagtutulungan. Dahan-dahan siyang pinapahinga ng doktor, ngunit hindi maalis ang lungkot at pagkabahala sa kanilang mga mata. Sa labas ng silid, tahimik na nag-aabang si Mark. Wala siyang kamalay-malay sa natuklasan ng mga doktor, ngunit alam niyang may kakaibang nangyari. Nagsimula siyang kabahan at hindi niya maalis ang mga tanong sa isipan habang iniisip kung ano ang lagay ni Ira at ng kanilang anak. Isang doktor ang lumapit kay Mark sa labas at tahimik itong nagsimula ng pag-uusap. Sir Mark, may kailangan tayong ipaliwanag sa inyo tungkol sa kondisyon ng inyong anak. Halos hindi makahinga si Mark sa kaba. Ano po yun, Dok? Ano pong nangyari sa anak namin? Huminga ng malalim ang doktor bago magpaliwanag. Sir, ang anak niyo po ay pinanganak na may kondisyon na tinatawag na Deprosopus. Ito ay isang napakabihirang genetic defect kung saan ang sanggol ay may 2 ulo ngunit isang katawan lamang. Isa itong kondisyon na nangyayari sa iilang kaso lang at napakakomplikado ng sitwasyong ito. Natigilan si Mark. Parang naging blanko ang kanyang isip habang pinoproseso ang mga salitang narinig niya. 2 ulo? Paano pong nangyari yun? Ipinaliwanag ng doktor na ang Deprosopus ay isang uri ng kakulangan sa pagdevelop ng fetus, kung saan ang isang embryo ay nagkaroon ng duplicating features ngunit hindi ito ganap na naghihiwalay upang maging kambal. Sa kaso ng kanilang anak, mayroong 2 ulo, ngunit nagbabahagi ang mga ito ng iisang katawan at iisang sistema ng organs. Dahil sa ganitong kondisyon, patuloy ng doktor, posibleng magkaroon ng komplikasyon sa kalusugan ng inyong anak habang siya ay lumalaki. Sa ngayon, sir, ginagawa namin ang lahat ng pagsusuri upang malaman ang tunay na kalagayan ng bawat sistema ng kanyang katawan. Naghalo ang mga emosyon ni Mark, pagkagulat, takot, at pangamba para sa kanilang anak at para kay Ira, na walang kamalay-malay sa kasalukuyang kalagayan ng sanggol. Ramdam ni Mark ang matinding pangangailangan na magiging matatag, ngunit ang bigat ng katotohanan ay parang bumagsak sa kanyang balikat. Sa wakas, nagpasya siya na pumasok sa kwarto ni Ira matapos pahintulutan ng mga nurse. Nakahiga si Ira, pagod, ngunit may munting ngiti sa kanyang mukha. Nang makita niya si Mark, ay may kislap ng saya sa kanyang mga mata. Hindi pa alam ni Ira ang kalagayan ng kanilang anak. Ngunit may bahid ng saya sa kanyang mukha, puno ng pag-asang makikita ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Napaupo si Mark sa gilid ng kama ni Ira. Pilit na pinipigilan ng kanyang emosyon. Ira, mahina niyang simula, pilit na hinahawakan ng kanyang boses. May sinabi sa akin ng mga doktor tungkol sa ating anak. Ramdam ni Ira ang kabigatan ng mga salitang iyon at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mark, ano bang nangyari? May problema ba ang anak natin? Huminga ng malalim si Mark at sinubukang ipaliwanag ang kondisyon ng kanilang anak. Ang Deprosopus, ang 2 ulo ngunit isang katawan. Sa bawat salita, kitang-kita sa mukha ni Ira ang pagkatulala at takot. Hindi niya inaasahan ang ganitong kalagayan para sa kanilang anak at unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Habang hawak ang kamay ni Ira, tahimik na umiyak si Mark kasama niya. Alam niyang hindi ito ang pangarap nilang simula bilang magulang, ngunit sabay nilang naramdaman ang responsibilidad at pagmamahal na hindi masusukat sa anumang pagsubok na ito. Mahal, di kita iiwan.
Bulong ni Mark, gagawin natin ang lahat para sa anak natin. Kakayanin natin to. Sa kabila ng lahat ng takot at lungkot, alam nilang may susunod pang hakbang. Kasama ang bawat pintig ng kanilang puso, ang pangarap na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak, kahit pa gaano kahirap o kabigat ang mga desisyon na kailangan nilang harapin. Pagkalipas ng ilang oras, nagtipon ng mga doktor at mga espesyalista upang maipaliwanag ng mas malinaw kina Ira at Mark ang sitwasyon ng kanilang anak. Napaupo ang mag-asawa sa harap ng doktor, kapwa nakahawak sa isa't isa, habang sinusubukan nilang maghanda para sa anumang balitang ibibigay sa kanila. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsimula. Halatang alam niyang mahirap ang usapang ito para sa mga magulang. Ira, Mark, ang kondisyon ng inyong anak ay bihira at masalimuot. Sinuri namin ang kalagayan ng kanyang mga organs at sa kasalukuyan ay may isang katawan, ngunit dalawa ang ulo, na parehong may sariling utak at central nervous system. Ibig sabihin, maaaring may kanya-kanyang kamalayan ng mga ulo, ngunit ang kanilang mga organs, puso, baga, at iba pa ay isang set lamang. Pinilit ni na Ira at Mark na unawain ang bawat salita ng doktor. Ngunit ramdam ni Ira ang bigat ng mga salitang iyon sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mangamba sa magiging kinabukasan ng kanilang anak. Puno ng mga tanong ang kanyang isip. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Dok, ano po ang mga maaaring gawin para matulungan ang anak namin? Tanong ni Mark, pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Tumango ang doktor, nakikita ang determinasyon sa kanilang mga mata. May ilang opsyon tayong maaaring isaalang-alang, ngunit nais naming ipaalam na bawat isa ay may kaakibat na panganib at hamon. Isa sa mga pinakamahirap na opsyon ay ang pagsasagawa ng separation surgery, kung saan susubukan naming paghiwalay ng dalawang ulo at gagawing magkaibang individual. Ngunit dahil nagbabahagi sila ng isang katawan, napakataas ng panganib at maaaring magdulot ito ng permanenteng pinsala sa kanilang kalusugan. Hindi kaya ay hindi sila parehong makaligtas sa operasyon. Napabuntong hininga si Ira. Halos hindi kayang isipin ang posibilidad ng pagkawala ng kanilang anak sa ganitong delikadong hakbang. May iba pa po bang opsyon? Tanong ni Mark, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala, ngunit halata rin ang kanyang pag-asa. Ang isa pang opsyon ay ang hindi pagsasagawa ng anumang high-risk surgery. Maaari nating bantayan at suportahan ang kalusugan ng inyong anak sa pamamagitan ng mga routine check-ups at espesyal na pangangalaga. Subalit kailangan ninyong paghandaan ang mga komplikasyon na maaaring mangyari sa kanyang paglaki. Mga problema sa puso, paghinga, at iba pang aspeto ng kanyang kalusugan. Ang pagpiling ito ay magpapahintulot sa inyong anak na lumaki, ngunit maaaring magkaroon ng limitasyon sa kanyang mga kakayahan. Paliwanag ng doktor. Napatitig si Ira sa kawalan, puno ng lungkot at takot. Sa isip niya, hindi niya alam kung paano pipiliin ang pinakamabuting desisyon. Sa bawat option ay may kasamang mabigat na kapalit, at hindi niya alam kung ano ang magiging pinakamabuti para sa kanilang anak. Napatingin siya kay Mark, at sa kanilang pagkahawak kamay, nadama nila ang bigat ng responsibilidad na kinakailangan nilang pagdaanan ng magkasama. Dadalangin namin ito. Mahina, ngunit puno ng determinasyong sabi ni Ira. Gusto namin magkaroon siya ng pagkakataon sa buhay, kahit mahirap ang landas na tatahakin namin. Tumango si Mark, hindi na inalis ang tingin kay Ira. Hindi madali ang kahit anin sa mga pagpipilian, pero hindi kami susuko. Para sa anak namin, gagawin namin ang lahat na makakaya namin. Habang naglalakad pa uwi mula sa ospital, tahimik na nag-isip ang dalawa. Kapwa natutunan na ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, kundi pati na rin sa mga sakripisyong walang katiyakan ng kapalit. Sa gabing iyon, habang magkatabi silang nagdarasal at nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, nadama nila ang bigat, ngunit tibay rin ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak at sa isa't isa. Sa mga araw na sumunod, patuloy silang humingi ng gabay at suporta mula sa kanilang mga kaibigan. Alam nilang hindi magiging madali ang hinaharap, ngunit sa bawat hakbang,
Pinilit nilang manatiling matatag para sa kanilang anak, anuman ang kahihinatnan ng kanilang desisyon. Sa mga araw at gabi na lumipas, halos hindi mapakali sina Ira at Mark sa dami ng iniisip nilang mga bagay tungkol sa kanilang anak. Ang bawat sandali ay puno ng tanong at pagdududa. Paano nga ba ang kanilang pipiliin? Walang araw na lumipas nang hindi nila pinag-uusapan ang mga posibleng mangyari sa kanilang anak. Kung ano ang magiging kapalaran nito at kung paano nila maibibigay ang pinakamabuting kinabukasan para sa kanya. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa maliit nilang sala, nagpasya si Mark na magsalita. Ira, alam kong napakahirap ng desisyong ito pero kailangan nating maging matatag. Hindi ko alam kung tama ang bawat iniisip ko, pero para sa ating anak, handa akong gawin ang lahat. Ano man ang piliin natin, kailangan nating tanggapin na may mga sakripisyo talaga. Napatingin si Ira kay Mark. Bakas ang takot at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang maging kalmado. Mark, sabi niya, halos pabulong. Ang dami nating pinagdaanan para makarating dito. Sa bawat araw nakasama kita at ang anak natin, nararamdaman kong kaya natin to. Pero hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Alam mo, patuloy ni Mark, bawat desisyon na gagawin natin ay para sa kapakanan ng anak natin. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng buhay. Kahit mahirap, kahit kailangan tayong mag-adjust ng husto. Mas gusto ko siyang makasama. Lumaki siya sa tabi natin, kahit pa nangangahulugang marami tayong haharapin sa pagsubok. Sa gabing iyon, matapos ang mahabang usapan at tahimik na pagdarasal, nagdesisyon sina Ira at Mark na huwag nang sumailalim sa risky na operasyon para sa kanilang anak. Pinili nilang tanggapin ang kondisyon nito at ibigay ang kanilang buong pagmamahal at suporta. Alam nilang napakalaki ng kanilang haharaping mga hamon, ngunit nais nilang bigyan ng kanilang anak ng buhay at pagkakataon, gaano man ito kahirap. Nang sumunod na araw, ipinahayag nila ang kanilang desisyon sa mga doktor. Pinili po namin huwag nang isailalim ang anak namin sa operasyon. Ani Mark, mahigpit na hawak ang kamay ni Ira habang kaharap ang mga doktor. Gagawin po namin ang lahat upang maalagaan siya sa pinakamahusay na paraan. Bagaman batid ng mga doktor ang bigat ng desisyon na ito, iginiit nilang susuportahan nila sina Ira at Mark sa bawat hakbang. Lalo na at magiging masalimuot ang kanilang dandas bilang mga magulang sa isang batang may kakaibang kondisyon. Mula sa araw na iyon, sinimula ni Ira at Mark ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga magulang. Ang kanilang tahanan ay naging tahanan rin ng espesyal na pangangalaga at pagmamahal para sa kanilang anak. Araw-araw nilang sinasanay ang kanilang sarili sa bawat pangangailangan ng kanilang anak, habang bumubuo ng mga espesyal na plano para sa kanyang kalusugan at edukasyon. Sa kanilang pagharap sa napakaraming hamon, lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan. Alam nilang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, buwan o taon. Ngunit sa bawat hakbang, alam nilang ang bawat sakripisyo ay para sa kanilang anak. Isang batang espesyal sa lahat ng paraan. Araw-araw ay puno ng takot at pangamba. Ngunit napupuno rin ng mga ngiti at kasiyahan. Sa bawat bagong milestone at punting tagumpay ng kanilang anak, sa kabila ng lahat ng mga sakripisyong ginagawa nila, isang bagay ang malinaw kina Ira at Mark. Sa piling ng kanilang anak, natutunan nila na ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang, ang pag-aalalay ng buong pagmamahal, pagtanggap at walang hanggang suporta. Dahil sa napakabihirang kondisyon ng kanilang anak, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya. Una, ito ay napabalita sa kanilang lokal na komunidad. Ngunit hindi nagtagal, ay nakarating na rin ito sa mga social media platforms at sa tulong ng mga nagbabahagi ng kwento nila, naging tampok ang kwento ni Ira at Mark sa iba't ibang balita. Ang kakaibang kwento ng kanilang anak, kasama ang kanilang desisyon na alagaan at mahalin ito sa kabila ng mga hamon, ay umantig sa puso ng maraming tao sa buong mundo. Isang umaga, nagising si Ira sa sunod-sunod na mensahe at tawag sa kanyang cellphone. Hindi niya inaasahan ang dami ng mga taong gustong tumulong at magbigay ng suporta. Ang kanilang inbox sa social media ay napuno ng mga mensahe
mula sa mga taong nagpahayag ng kanilang pagdamay, paghanga at pagnanais na magbigay ng tulong. Maraming pamilya ang nagpadala ng kanilang mga kwento ng inspirasyon, mga mensahe ng pag-asa at mga dasal para sa kanilang anak. Bukod sa mga personal na mensahe, napansin din ni Ira at Mark ang sunod-sunod na pagdating ng mga donasyon mula sa iba't ibang bansa. Maraming tao ang nagbigay ng financial support upang makatulong sa kanilang gastusin sa pangangalaga sa bata. Lalo na at may mga espesyal na pangangailangan ito. Ang mga ospital at mga organisasyon para sa mga batang may espesyal na kondisyon ay nag-alok ng kanilang serbisyo at pag-alalay. At may mga doktor mula sa ibang bansa ang nagpadala ng kanilang mga mungkahi at kasanayan upang makatulong sa pag-aalaga sa bata. Sa kabila ng biglaang pagbuhos ng suporta, hindi maiwasan ni Mark at Ira na mapaiyak sa tuwa at pasasalamat. Ang kanilang simpleng pangarap na magkaroon ng lakas upang ipagpatuloy ang kanilang buhay kasama ang anak ay natulungan ng kabutihan at malasakit ng mga taong nakakita ng kanilang kwento. Sa tulong ng mga donasyon, mas nakapaglaan sila ng sapat na kagamitan at mga therapy sessions para sa kanilang anak, pati na rin ang mga gamot at serbisyong pangkalusugan na magpapabuti sa kalagayan ng bata. Isang araw, habang yakap-yakap ni Ira ang kanilang anak, naramdaman niya ang init ng pagmamahal mula sa lahat ng taong sumusuporta sa kanila. Nalaman niya ang tunay na halaga ng pag-asa at pagmamahal. Hindi lamang mula sa sariling pamilya, kundi mula rin sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Nais nilang iparating ang kanilang walang hanggang pasasalamat, kaya nag-post sila ng mensahe sa social media. Sa lahat ng taong nagbigay ng kanilang tulong, dasal at pagmamahal, maraming salamat po. Hindi namin sukat akalain na ang aming kwento ay magiging inspirasyon sa iba. Sa inyong suporta, napagtanto namin na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa tulong ninyo, patuloy kaming magtatagumpay sa bawat hamon para sa anak namin. Mula sa aming puso, salamat po sa pagbibigay ng pag-asa at lakas. Ang simpleng mensahe na ito ay muli pang nagpalaganap ng kwento ni Ira at Mark at naging inspirasyon sa marami pang magulang at pamilya sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa tulong ng bawat donasyon at suportang ibinibigay sa kanila, lalong tumibay ang kanilang pag-asa sa magandang kinabukasan ng kanilang anak. Dahil sa malawakang pagkalat ng balita tungkol sa kakaibang kondisyon ng anak ni Ira at Mark, nabalitaan din ito ng mga magulang ni Ira, sina Mang Rico at Aling Lorna. Sa una, halos hindi sila makapaniwala sa narinig. Ang kanilang anak, na itinakwil nila noon, ay humarap sa napakalaking pagsubok sa buhay ng mag-isa. Napuno ang kanilang puso ng pag-aalala, lungkot at pagsisisi sa kanilang mga naging desisyon sa nakaraan. Hindi nagtagal, nagdesisyon sina Mang Rico at Aling Lorna na puntahan si Ira at Mark sa kanilang maliit na tirahan. Sa bawat hakbang patungo sa pinto, dama nila ang bigat ng kanilang kasalanan. Ngunit sa kanilang puso ay nariyan ang pag-asa na baka mapatawad pa sila ni Ira. Nang makarating sila sa tapat ng pinto, marahang kumatok si Aling Lorna, sabay ang malalim na paghinga, pilit na inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto ni Ira, nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang. Hindi niya inaasahan ang kanilang pagdating. Lalo na at matagal nang hindi sila nagkakausap matapos siyang itakwil. Walang salita ang unang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng nakaraan. Ngunit bago pa man nakapagsalita si Ira, biglang humakbang si Aling Lorna at mahigpit siyang niyakap. Ira, anak ko, patawarin mo kami. Umiiyak na sabi ni Aling Lorna. Masyado kaming naging mahigpit at makitid ang isip. Hindi namin naisip na ang mga naging desisyon namin ay nagdulot sa'yo ng matinding sakit at hirap. Si Mang Rico naman ay napayuko, bakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Ira, alam naming hindi sapat ang mga salita para mapatawad kami. Pero sana, hayaan mo kaming bumawi at tulungan kayo ni Mark. Kami pa rin mga magulang mo at gusto naming bumawi sa lahat ng pagkukulang namin. Napaluha si Ira sa kanilang mga salita.
Matagal na niyang kinikimkim ang hinanakit sa kanyang mga magulang. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang kanilang sinserong pagsisisi. Tahimik niyang niyakap si Aling Lorna at Mang Rico at sa gitna ng kanilang mga luha, unti-unting nawala ang sakit ng nakaraan. Mula sa araw na iyon, mas pinagsikapan ng mga magulang ni Ira na tulungan ang kanilang anak sa pagpapalaki ng kanilang apo. Naglaan sila ng oras at lakas sa pag-aalaga sa bata at nagbigay ng suporta sa mga pangangailangang medikal ng apo nila. Sa wakas, naging buo ang kanilang pamilya. Isang pamilya na muling nagkaisa sa pagmamahal at pagtanggap. Habang lumilipas ang mga buwan, nadama ni na Ira at Mark ang kabutihang dulot ng pagkabuo ng kanilang pamilya. Sa tulong ng mga magulang ni Ira, mga kaibigan, at mga taong nagpadala ng donasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagawa nilang alagaan ang kanilang anak ng may pagmamahal at pag-asa. At isang araw, habang buo ang kanilang pamilya at masaya silang nagtitipon sa kanilang tahanan, nagdesisyon sina Ira at Mark na gawing opisyal ang kanilang relasyon. Sa isang simpleng seremonya, sa gitna ng mga mahal sa buhay, ikinasal sina Ira at Mark. Ang kasalan ay isang simbolo ng lakas at pagmamahalan na hindi natitinag ng kahit anong pagsubok. Ang bawat sumpaang kanilang binitawan ay puno ng pangako na sila ay magsasama sa hirap at ginawa, sa bawat hamon at tagumpay. Sa dulo ng seremonya, habang hawak ni Ira ang kamay ni Mark at tinatanaw ang kanilang anak na masayang natutulog, naramdaman niya ang katiwasayan na matagal na niyang hinahanap. Kasama ang buong pamilya at mga tao na handang tumulong, alam nilang kaya nilang harapin ang kahit anumang pagsubok na darating pa sa kanilang buhay.